Erwin saying na parang nagmukha daw siyang statue sa tabi ni Cheese. Ano pong reaction niyo po doon? And talaga bang yung pagpalit sa kanya, may question ba yun sa kanyang competency? Wala namang collection? No, sir. It was a decision of the members of the majority yesterday. Nung umaga po, may caucus po kami. Kasi nung nagpa-interview pa po siya ng morning before our caucus at 10 a.m., Senator SP Gatchalian was still saying na I will be the presiding officer. And that was the fact. Nung magkaroon pa ng caucus sa majority, Senator Lacson brought it up or somebody. Paano kung maglagay lang kayo tayo ng presiding officer? Kasi ang sabi naman ni Senator Bam, oo nga, kasi ang dami mong trabaho. Nandiyan pa pagdating 2 months from now, nandiyan yung budget hearing, budget deliberations. Nandiyan din yung dapat flood control. So, there's a lot. Tapos, nandiyan pa anong gagawin natin, 3 sa mga kasama natin nakakulong. Ibig sabihin, punong-puno na yung kamay ni Senate President Gatchalian. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pamahalaan ay patuloy nagsusumikap na... Meron kang budget 2 months from now. Meron kang flood control issues. Meron kang 3 kasama. Hindi naman namin pwedeng pabayaan yun. I know, nasa kustodiya na po sila. But we still have to talk about it. We still have to think, what can we do? Hinalal po sila ng tao eh. Di po ba? Hindi naman po, yun na nga po, isang mga problema, yun ang mga problema na kinakaharap po ng Senate President. Di po ba? As the Senate President, you still have to think of the welfare of these people na makasamahan namin na nakakulong, di ba? Yung flood control issues, di ba? Hindi pa naman po tapos. Yung mga nagsasabi dyan na kino-cover up ng impeachment, no, that's wrong, that's very wrong. Fake news po yun. Tuloy-tuloy po ito. Nag-convene na po kami. Iimbitahan namin kung sinong gusto. Kaya nga po gusto namin makakausap po yung minority. Sino ba ang gusto ninyong imbitahan natin dito? Pero gusto lang po maliwanag din po para sa lahat. Pag yung mga iba po na nabanggit na po dati ng mga kontraktor ng DPWH, na isumitin na po yung mga pangalan ng mga politiko, ng mga opisyal sa ombudsman. Ombudsman na po yun. Para ang mangyayari po yung papakialaman na namin ang trabaho. Si ombudsman na po ang bahala mag-prosecute. Pag sinabi mo si Martin Romualdez, na isubmit na po yung pangalan ni Martin Romualdez doon sa ombudsman. Paano yung mga ibang congressman na isubmit na po? Paano yung mga senador? So it is in the hands now of the ombudsman. Wala na po sa amin. Ngayon, kung merong bagong opisyal na naman, bagong senador, ay si senador ganito pala, hindi kasama. Isasama natin din, so be it. Then imbestigahan po natin. Provided yung darating po doon na testigo, lilinawin ko din po, bawal na po ngayon ang surprise witness under my watch. Na, uy, Chairman, meron tayong witness dyan sa labas ng pinto. Magsasalita rin siya. That's a no-go. According to the rules, meron po kaming 3-day rule. Number 1, magbigay ka ng ng affidavit mo para ma-review ng lahat ng miyembro. Hindi yung basta ka nalang sisipot doon sa hearing. Ay, si ganito, siya, tumanggap ng maleta, tumanggap ng gano'n, tumanggap ng flood control. Bigyan mo kami ng affidavit. Then pag-aaralan ng buong miyembro, minority, majority, para doon din namin i-formulate yung questions namin. Ano ka? Pupunta ka lang doon, magturo ka naman. Paano ka namin tatanungin kung wala kang affidavit? Dapat may affidavit ka. Pangalawa, dapat 3 days before the hearing, bibigyan ka namin ng pagkakataon, iimbitahan ka namin to come forward. Hindi yung bawal na po yung turo ka lang ng turo. Make sure na may affidavit ka. Na kasi pag gawa-gawa mo lang yung kwento, hinay-hinay ka kasi may kaparusahan yan under the Blue Ribbon Rules. Sen, last question na lang po. Ano pong epekto sa Senate at sa... Dagdag mo pa itong mga buang na mga 18 na gwardiya ito na tumanggap na mali. Ito, paano magtatanggap? Wala nga ako sa flood control. Wala naman, hindi naman po lumutang yung pangalan ko doon sa binanggit.
Ito na lang po, diretsahan tayo. Pag may nakita ho kayong pangalan ko sa DPWH o sa listahan ni Cabral na sinasabi ni Congressman Libiste na tumanggap sa flood control, na may flood control, I will resign. Bitbitin niyo po sa Senado yung pangalan ko na merong allocation kay Congressman Tulfo or Senator Tulfo na may sabit sa flood control, magre-resign po ako immediately. I will resign. I will conduct a press conference. I said I resign because I lied, because I have a flood control project. Wala po ni Cinco akong nakuha simula na maging congressman ako hanggang ngayon. Wala po akong natanggap na pondo para sa flood control o farm to market road, kung ano pang kabulastugan na yan. Wala po akong natanggap. Kung meron po kayo makitang papel, kung nando po yung pangalan ko kay sa Cabral Files o DPWH, o meron magturo sa akin na kayo na public works o district engineer, regional director o contractor, dalhin nyo po at magre-resign po ako. Eh wala po eh. So that's my challenge. To stop all this, lahat po ng kalokohan na ito. Nasasabi tumanggap, ba't tatanggap ng mali-malita? Flood control. Hindi nga po ako tumanggap na flood control. Wala akong flood control. Bakit ako magkakaroon ng kickback sa flood control? Ba't ako bibigyan ni saldi ko ng mali-malitang pera? Di po ba? Yes, definitely. Sir, wala pa naman pong suspension except po kay Senator Jingo, suspendido po siya, sinuspend po yung kanyang karapatan na senator. Pero other than si Senator Marcoleta, hindi naman po sinuspindi. Inaresto po siya, may plunder po siya, pero it doesn't prevent him from attending. Kung papayagan po siya ng sandigan, depende na po sa kanyang lawyer. Yung lawyer niya po ang magpapaalam sa sandigan na Mr. Justice or Mr. Justices, pwede bang mag-attend yung client namin sa impeachment trial? Nobody will stop him kasi wala naman po yun. Number 2, constitutional duty po yun eh. Hanggang di pa, I believe, to my understanding, hanggang di po sinususpindi yung isang senador, pwede po siya mag-attend, di po ba? Kaya nga po mag-attend po ng hearing. Yun din po yung sinasabi ni Senator Rafi, pareho po kami ng stand and majority of us, sige mag-attend sila kasi hindi pa naman, except po kay Senator Jingo, 90 days po. So 90 days, hindi po siya maka-attend. Pero Senator Marcoleta, wala pa naman po siyang suspension. Bakit hindi siya pwede mag-attend? Di po ba? So, yun po yung kahit si Senator Bato de la Rosa, kung gusto niya mag-attend, hindi siya mag-attend po siya. Kasi nga po, sabi po doon, all members, di po ba? 60, 2/3 of all members. They're still members, di po ba? Ng Senate. So, yun yung sa atin. Doon po sa tanong po kanina, my opinion there is just like the majority of us, then it has to be 16. It cannot be 14, it cannot be 13. Sabi po, 2/3 eh. Kung may question po dyan, then let's that person go to the Supreme Court and question. Kasi may nagsasabi, paano yan? Yung tatlo, wala na, 21 na lang kayo, dapat mabawasan na. It is not for us to decide. Let the Supreme Court, they're the ones, who will make the decision. They are there to interpret the law. Kami po ng mga mambabatas, we just, pass laws. Di po ba? Pero pag i-interpret po ng batas, nandiyan po yung mga magistrado. So, kung may nagkikwestiyon po, kasi our stand right now, the majority of us, let's leave it at 16 because that's what the law says. It says 2/3 of all members. It did not say paano kung nakakulong, paano kung nagtatago. It did not say that. It did not specify. So let Supreme Court interpret that law. Ilan na lang ba? Kung sasabihin ng Supreme Court, counted pa rin yung nagtatago, counted pa rin yung dalawang nakakulong. Then it's still 16. But for me, ako personally, it's 16. Anong mahirap intindihin doon? Pero kung may mag-question, then let them go to the Supreme Court. Thank you. Sir, sige ko lang. Yun po pamesa mga by the way. Sir, Kumusta yung impeachment trial kahapon? Okay naman. It went the way we wanted it to be. Nagkaroon po ng opening statement ang Senate President and Presiding Officer, and then yung defense and prosecution
bigay din po sila ng kanilang mga statements. Last na lang sa'yo na.